Hi, this is Paul Ignatius, and welcome to the P Spot, your friendly and funny podcast. What's up, everyone? This is Paul Ignatius, and welcome to another episode of the P Spot with me. Hi, Drew. And I'm Drew. And I'm JR. And kamusta And po Mama kayong lahat? Finally, kompleto kaming tatlo Oo nga. ngayon. Ngayon na lang ulit Oo. kami na kompleto since nung Valentine's. Matagal, isang Oo. buwan halos. Isang buwan na, lagpas Oo na. nga. Yeah. And, Monthly na lang. oo. Oo. Monthly Nakapondo recording. naman pero hindi pa rin natin napopost Oo yung iba. nga. Pero, Listeners, Carry bells. yung mga nakapondo namin, yun na nga, from the vault, di ba? Yeah. Ang From the nandun bold. from the bold, yeah. from the Uy, napansin bold. nyo ba? Grabe. Napansin nyo ba, ang shirt natin is giving UK. Oo Ang nga. alin? Red, UK. Red, Shirts. blue, Okay. and black. Di ba? Yeah. It's giving Ooh. United Kingdom. Yes. UK. Bawal mag-react. Yes. Bawal mag-react. Kasi kung yung isa, kung sino ba, kung yung isa naka-green, si Mm. JR, it's giving Iran. Green and Yeah. yeah. Green, Oh, di ba? and Green, black. red, and black. Oh, it's Iran. Oh no. Nako. Oh no. Medyo Ayun, ano sige, yan, so, medyo ano yung Iran, ha? Since nabanggit di mo. ba? Ang ganda ng segue. So, talking about Iran, our episode for today is about Tayo. life Are update. we talking about Diba? Oh, so you, diba? Nag-segue na-segue na niya. nga. Okay, sige. Minsan lang tayo magka-segue. Diba? So, lubos-lubusin na natin. So, ang episode for today, we're going to be first updating each other dahil nga 1 month kami halos. Although nagchat-chat kami, 1 month kaming walang recording. And speaking of Iran, dun tayo sa Ang before dami naganap pang- within the Oo, 1 month, dami no? naganap. Within the Oo. 1 month, yes. So, una and pinakamahalagang mag-update sa atin ang taong napuputukan na bago pa magyera. Go, Paul. Nandito po ako ngayon sa Kamusta Bom- dyan? Sa bombastic. sa Kalakhang, Dubai. Ilan yung, ano, No, yeah, actually mag-isang buwan na rin halos simula nung ayokong tawaging gera kasi yun yung I don't know kung bakit yun din yung ginagamit ng ibang media. I don't think naman na hindi nila officially na sinabing ito ay gera. Para siyang conflict for me, for us din. What's the Hindi naman. difference? Bakit ayaw gamitin yung term na gera? Hindi, yun yung ginagamit actually. Pero hindi naman, I don't think it was officially announced na gera nga siya. Did they? Parang hindi, di ba? I don't know. Basta alam ko lang, yun nga, tama ka. May conflict Mm-mm. nga daw. Sa ano. And obviously, there are different sides to the story. Mm-mm. And siguro i-demo natin sa mga tao ang pagkakaiba ng sides of the story. So, anong pagkakaintindi nyo sa pinagmulan at anong nangyari? Yun nga basta, I don't know, parang bigla na lang one day, biglang may mga atake na naganap. As in, parang... So, walang advance sa inyo na may namumuong conflict na ganyan and be prepared, gano'n. Actually, I think parang early last year meron na. Pero hindi okay. siya natuloy. Oo, hindi siya natuloy. Unlike ngayon talagang parang sinimulan talaga nila. I'm not sure what triggered both parties na talagang tinuloy na nila. So, ang naririnig namin is yung talagang, di ba nga magkakampi yung US tsaka Iran, tapos inaano Israel. nila yung... Israel. US tsaka Israel pala. Oo. Tapos kalaban nila yung Iran. And yun nga, ganun, parang nagsimula na lang na may mga pag-atake, tapos may mga alerts na araw-araw. Nung una, parang ganun lang yung inisip namin ay hindi naman na matutuloy yan, parang katulad ng dati. Tapos suddenly may mga bigla na kaming naririnig na explosions. Tapos nakikita niyo siya? Nakikita namin siya mid-air kasi nai-intercept naman siya. So
may mga white na something na tapos makikita na lang namin siya mid-air na parang na-intercept na. Ang ang nangyayari lang doon since na-intercept siya, yung mga debris niya talagang it can fall and it can land anywhere sa Dubai. So yun yung actually na mga nakikita nyo sa news na natamaan yung ganitong area, ganyan. Mostly yung ni-report nila, they gave a report kasi ng mga ilang attacks tapos ilan yung mga na-intercept from that. Mostly nalaland siya sa sea, sa dagat, sa anyong tubig talaga sa mga dagat. So, yung mga mangilan-ngilan noon na naglaland here is yun yung mga nakikita niyo sa news. Although I'm not sure kasi yung iba parang targeted na rin kasi last week tinarget or nabagsakan yung US consulate, US embassy. Tapos yung mga ibang mga halimbawa yung mga areas daw dito na maraming Americans, mga ganon. So parang yun yung mga lumalabas So na retaliation siya talaga. yes. Oo. Okay. We heard din before na I'm not sure kung allowed akong sabihin to, pero kasi nga ayoko naman magbigay ng sobrang details. Pero in case of nagwo-worry yung mga iba diyan or inaano nila yung safety, naman kasi maganda yung defense system talaga kasi nila dito. Katulad nung nabanggit ko kanina, almost 90% talaga ng mga attacks is na i-intercept nila. So tapos yung mga rescue, mabilis. And yun nga, yung mga alerts. Ang ginagawa nila dito, since bantay talaga nila yung airspace, nakikita nila kapag may mga pag-attacks na mangyayari. Tapos nagsisend sila nung alert messages. Yun nga lang, minsan madaling araw yung mga ganyan. Yung bigla ka na lang Pero pag may magigising. kasi 'di ba, like kunyari dito, kapag may alerts yung NDRMC. Basta NDRMCC yon something. sila. Basta yun sila. Parang kunyari, sinabi, bubuhos ang ulan ng ganito ganyan. Dead man na yung mga tao. Alam mo yun? Di ba, binawarn ka nga, na kunyari, pag kung malapit ka sa dagat, kayo, ganun. Diyan ba ganun din ang reaction ng mga tao? Na dead man, kasi since madalas na yung alerts, wala, dead man na lang. Nung umpisa, oo, kasi same pa rin naman hanggang ngayon yung mga alerts nila na may mga possible na na missile attacks. So parang secure safe spot ganyan na na malayo sa mga crowd, blah 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 ganyan. Syempre nung una talagang talagang inaano namin na ito yung alert tapos may nag-prepare kami ng mga go bag, bags, ganyan, na lahat ng mga essentials nandun. Hanggang ngayon naman, meron. Ngayon, parang actually, parang nasanay na kasi a week before that, after pala, or while it's happening, naka-work from home pa yung iba for a few days. Tapos, parang few days after that, nag-business as usual na. Pero yun nga, heightened lang talaga yung alert. Tsaka, in a way, parang nasanay na. Pero, good thing yun kasi nga, nakikita naman talaga namin na na safe pa rin hanggang ngayon. Yun nga lang, hindi talaga maiiwasan na may mga debris pa rin talaga na nababagsakan. And wala naman maraming casualties so far kasi nga napaghahandaan naman talaga nila lahat. So very happy with what they are doing, this government, kasi talagang talagang nakikita mo na may preparation and you have the Yes. resources as well yes. for it. Okay. Pero so parang of course this is not official. You can assure na relatively safe naman kayo dyan. Oo. Ito nga ngayon, Okay. Ramadan, nakakalabas-labas naman kami. Yung mga, sorry, before we move on, yung mga pagsabog, like, gaano kalayo siya sa iyo at times? Like,
Alam mo Mm, yun, yung like kasama mo 'di ba tanaw mo yung yung interception. mm. Tanaw mo siya. Sumukha bang malayo or Malayo ganun? siya kasi nakikita na ba sumilip kami sa balcony. Makikita namin siya from afar. Sa Yung iba building ka nga pala nakatira, oo, no? oo. Oo. Makikita namin yung iba, makikita from afar na malayo talaga. Yung iba medyo malapit kasi makikita mo talaga yung yung white na na smoke na. Mm. Iba-iba kasi siya. Yung Mm. iba, explosion lang talaga yung maririnig namin. May mga may mga shock waves ganyan na Mm. mararamdaman. Pero hindi mo siya makikita sa air. Iba-iba siya eh. Mm. Pero Mm. from our place, medyo malayo kasi kami. Nasa south area kasi kami. Mm. Tapos ang kadalasan na tina-target nila is yun nga, yung mga medyo mataong lugar, ganyan. Kaya ina-advise na wag Mm. masyadong lumabas-labas, ganyan. Mm. Mm. Okay. Yun lang naman. Okay, that's good to hear. So for our listeners, if you have family, relatives in at least in Dubai. Dubai ka, di ba? Tama. Oo. Yes, UAE and Ah, yung mga ibang GCC is Gulf oo. countries. The Gulf Mhm. countries. Meron din kasi talagang nagaganap katulad sa Mm. Bahrain, Kuwait, Oo. Oman. Inaatake din sila. Although yung iba I heard hindi katulad ng UAE yung pag-defense nila. So talagang Mm. maraming or talagang may mga Mm. casualties ganyan. So Mm. ingat-ingat pa rin and Yes. we hope talaga na matapos na or at least magkasundo. Ceasefire. Mm. Do you think ba guys sa mga naririnig nyong mga balita this would end uh, at least magkasettle sila ang mga gulo na ito Siguro whatever happened nung 90s regarding dun sa sa Gulf War. Middle East War na yun, what was the whole point of that war in the first place na yung Gulf Mm. War na yun? So, how will Iran say na we're not going to attack anyone anymore? Di ba parang is this connected ba dun sa Palestine-Israel issue Mm. ba? So those things can be asked. Number two, is the president of the US not going to do anything anymore after that? Kasi nga, Well. to be honest, Mm. they're using that same style nung nangyari dito sa Pilipinas sa one administration ago about distraction. So, Yeah. dahil nga meron silang tinatago dun sa US ngayon about dun sa Epstein Mga files. files. Yeah. They need to get out of that issue. Ito ipapasok nila ngayon. To distract everyone. Yeah. Like nung other day lang, si Trump naman, inatake naman niya yung Japan. Out of nowhere, he mentioned about the bombing of Pearl Harbor. Pearl Harbor. So Really? parang, He yeah, did. Yeah. binastos niya yung yung Prime parang Minister. Yung Prime wait Minister. lang. Babae ba to? Yes. Yung Prime Minister, Yeah. yes. Prime Minister. So he's doing that sa very typical nung ginagawa sa atin ni nung past nakakulong. admin na You know who? kaya na, Nung may karton. nangyayari ayoko na humirap kasi baka mainis. Yung cartoon nga. Oo, Yung Cartoon cartoon. Net, yung pinuno ng Cartoon Cartoon Network. Gustong-gusto ko yung term May na yun. Cartoon Network. Okay. Cartoon Yun ba ang Network. term? Yes. Okay. Yun naman ako sa kanila ngayon, Cartoon Network. Cartoon Network. Kaya akala kasi lang, Igit and Cartoon Network. But anyway, they're doing that, yung parang, dito kayo tumingin, gagawa kami ng kalokohan at this end. Tapos para maitago namin yung kalokohan namin. Puro distraction. And nakakatawa kasi, di ba, na parang, shit, people's lives are affected. Yes. And wala silang pakialam. As in, exactly. Wala kayong pakialam. May masabugan. Wala kayong pakialam kung magbombahan kayo. Basta we do whatever we want. Yeah. I hope na may mga magising at I hope na magprenuhan muna kasi may napanood kasi ako na there's this Asian teacher na he already expected that will happen.
puputok at puputok siya. With the way yung mga symptoms kung paano pumunta doon. And ang next objective actually ngayon yata ni Iran is to go after the ano nga to, yung lilinis, yung tagalinis ng tubig going to all the Middle East countries. Filtration. Yung parang ganun. water filtration. Para walang magamit yung entire area niya. Oh no. So I think yun yung isang pinaplano ni Iran. Pipiliin niya talaga yung ano. Oo. Ang question ko is ang dating kasi sa akin, at least from, di ba sabi niya natin, iba-iba nga kasi yung na-receive nating information. So iba-iba yung point of view. Parang, di ba ang sinasabi nga daw is, ang tinatarget lang naman niya really are the Americans and the Israelis. Di ba? Sila. So nagtataka ako ngayon kung totoo nga ganun, and mukhang totoo nga, at least as far as I see it. Kasi parang yung the Gulf countries being attacked, they're also just defending themselves. Yung parang alam mo yun, sinasalag lang, pero hindi sila sumusuntok. Ganon. Parang kasi anytime, ganon yung... I think that's what happening sabay-sabay here sila sa, against Iran, sa UAE. Diba? Yeah. Oo nga, pero bakit hindi nila yon ginagawa? Diba? Hanggang maubos lang biglang siguro conspiracy theory. Diba? Hanggang Bakit maubos hindi nila lang siguro yung armaments ni Iran. Parang ubusin mo na namin sa inyo. And then when you have nothing parang, anymore. Kumbaga sa laban, pagurin nyo muna. Oh. Diba? Kami ng defend. Madami naman kami pang defense eh. I mean, habang while we're doing this podcast, they're probably setting up more defense structures. Parang they don't need to do the attack. Maybe meron ding mga kasunduan na you cannot do the attack. You let the other, para nga hindi siya maging war. You just let them attack you and defend yourself. Yeah, isa pa yan sa mga naririnig namin kasi nga it happened during the Ramadan, which is basically a holy month. And some people are saying na baka after this is mag-full blast pa. I hope not. I hope it doesn't happen. Pero, alam mo yun, I mean, ano pa bang expect natin sa mga ganyang gulo? Diba? So, I hope na hindi yun mangyari. And to add na rin, dito sa Pilipinas, affected din kami. Yes, of course. Dahil bulok ang ating gobyerno. For the longest time, magsasabi namin build, pero kasi ang presyo ng diesel ngayon would go up to around 120 per liter. Diesel hindi unleaded. Initially, diesel was the cheaper option. So, sabi nga nung sumakay ako nung kahapon ba yun, isang araw sa Grab, na wala na halos lumalabas daw na jeep. Kasi isipin nyo, kung ang 1 litro nasa 120 pesos at ang pamasahe mo 13 pesos. So, ibig sabihin isang biyahe mo, puno yung jeep mo na, 1 litro lang yung mabibili mo. At ang kalokohan pa ng gobyerno, sige, dagdagan natin yung pamasahe nyo, piso. Hindi man lang. Diba? Paano yun? Gumamatay sa gutom yung mga tao, diba? So, obviously, our government is very unprepared sa nangyayari. Not to mention na, sabi ko nga din sa driver na, gano'n naman sa atin sa Pilipinas eh. Pag nagkaroon na lang ng issue, doon lang siya aalisin. Hindi siya prepared prior. Na dapat ano pag naubos na yung gas? Bakit hindi tayo magganito? Bakit hindi maganyan? Bakit, diba? Lagi na lang ganyan. Lagi na lang ganun. And pag meron man silang solusyon na ilalagay, like for example, sabi nila magkaroon ng electric buses. Alam naman natin na upfront, na yung mga electric buses na yan, kaya nila pinupush. Kasi meron silang malaking makukuha behind it. Yes. Merong patong about it. Let's say per vehicle is around may 200,000 ka mabubulsa. Hashtag face shield. Diba? So, and ang nakakatawa kasi, tayong mga wala lamang in power, wala tayong magagawa.
tayo mga walang magagawa, pag nagka-leche-leche yung Pilipinas, wala tayong magagawa talaga. Tayo rin Pero ang silang sasaluhin. mga nakaupo, silang mga mayayaman, they have all the means to get all the resources because they have the connection and they have the money. Yeah. So, Yeah. I diba, think talo, yan talo, kasi talo talaga, pala. yan kasi yung hindi na-realize nung karamihan ng mga bumoto sa mga incompetent na leaders Sino na Paul? yan. Mm. Cartoon I Network mean, nga. meron ng mga nagigising, meron ng mga namumulat, pero marami pa rin hanggang ngayon Bulag. nananatiling At bulag Oo. pwede at bang humabol bingi, na lang? 'di Pwede ba? bang Go. ngayon na lang sasabihin ko na? Dahil Mm. malapit na 2028. Iboboto nyo ba yung nasa 2028 dahil gusto lang gumanti doon sa Yeah. nagpakulong sa ama? Yun ba Exactly. talagang objective nyo? Nagpakulong sa Yun ama. talaga yung iboboto yung kandidato dahil boboto namin siya kasi gaganti namin si father. Mm-mm. Yun ba talaga iboboto nyo? Hindi yung para sa ating lahat? Mhm. Yung parang 'di ba, matuto Ang naman petty. sana. Oo. Oo. Ang petty. Para, hindi, Diba? I think, kaya nga ako, sorry ha, kasi ang nega na kasi talaga ng, parang I feel like everything is hopeless. Nagpapasalamat na lang ako, wala akong anak. Sometimes it feels Diba? that Sorry, way. JR. Yeah. Ano, nagpapasalamat na lang ako, wala akong anak na kumaga sa akin, magkanda let's man ng future. Personally, it's not going to affect me kasi wala Yeah. man akong anak. Diba? Pero sobrang, the country is in a very, very deep hole. Yeah. Because of everything that's The happened. world Alam mo yung actually. Yeah. nagpatong-patong na lahat ng Country. ganun na Mm-mm. it's just so hopeless. And yun nga, sana matapos na tong ano na to kasi alam mo yun, yung alam natin na it will only get worse. Itong with the crisis ano na yun, magdo-domino na yan ng ganun. And to be honest, nagki-creep na uli yung anxiety ko the same way I felt at the start of the pandemic. COVID, yeah. Yung Yeah, ganun, COVID-19 oo. it's back Yun. to that. Oo. Personally, yun yung feeling ko ngayon eh. So, ayun, pinag-usapan pa lang natin, nalalamig na yung kamay ko. Yun. Ganon. It's very triggering to me. Yeah. Yeah, at least kasi nung pandemic, may, yung, alam mo, at the back of our head, gagaling tayo, at least may solusyon na mangyayari, 'di ba? Or na sa bahay lang tayo, at least we're safe, ganyan. Pero ngayon kasi, lalo na dito sa amin, na anywhere pwede kang mabagsakan ng ng debris, 'di ba? Yeah. Parang Yeah. walang kasiguraduhan, napaka-uncertain, tapos magulo na nga. I mean, yeah, may conflict na nga dito, tapos ang gulo-gulo pa sa Pinas. Tapos ang gulo-gulo sa mundo. Parang ano na ba? Parang it's too much. Parang yun nga, Yeah. katulad ng sinabi ni Drew, sometimes we can't help but feel hopeless. Kasi, di ba, parang tapos powerless, katulad ng sinabi ni JR. Kasi alam mo yun, parang nakokontrol nilang lahat yung mga nagaganap. Tapos at the end tayo lagi yung talo, tayo lagi yung naghihirap, tayo yung laging nag-a-adjust, 'di ba? Kasi nga the Dark Lord has risen. It's giving na penetrate na ang ministry of magic. Team kasamaan at team kadiliman ba naman kasi ang mga niluklok. So paano, 'di ba? So ano na talagang mangyayari? Tapos ang dami pa ring naniniwala. Dami pa ring tanga-tanga. So let's just find relief for now. Yes, please. And let's just continue to be hopeful kahit minsan napakahirap maging hopeful during this time, during whatever is happening. Pero alam mo yun, naisip ko nga, 'di ba, even before na pag-usapan natin, we survived everything. Naranasan na natin lahat, nakita na natin lahat, na-survive natin ang pandemic. Parang isa ba ulit sa masusurvive natin itong kaguluhang to? Di ba? Parang hopefully. I think we will. Yeah. I think we will. Makaka-survive naman ang mga tao. Because, di ba, ano naman lahat naman ng, I think humanity has survived so many things. Mm-hmm. We've been here for thousands of years. Maka-survive tayo for sure. Pero ang question is,
gaano kahirap yung pagdadaanan mo. Yes. Even if you're sure that we will survive this. Yeah, and what it Yeah. would cost us, 'di ba? Kasi for now, we can say kasi safe pa tayo, at least meron pa tayong, 'di ba? Yes. Meron pa tayong trabaho, wala pang nakaka-casualty sa mga kakilala natin or sa mga mahal natin sa buhay and all. Pero until when, 'di ba? So alam mo 'yun, ang hirap hindi talaga mag-isip ng di maganda, but Yes. we just can't help it. Yes. But let's not yes. end this episode with with a heavy Oo. heart. or with Let's end it on a high note. let's end it on a high note. High note. Can I just say, Go. yung halos yung buong episode na to, update pa lang kay Paul. Oo, hindi pa kasama yung update naming dalawa. Oo, Abangan niyo po quick- yung Oo. Three-parter na pala to. Oo. Oo, napahaba Series na po yung na. usapan namin. Oo. Oo, 3 parts pala, no? Feeling season premiere, di ba? 3 parts po ito. Ayun. O sige, so let's move on. Sige, very very quick updates. JR, how was your Taiwan trip? Masaya naman. Uy, Puro, ayan, sige. puro kain. Tsaka, Yung travel ito yun, na may pag-usapan papakita natin. ako eh. Oo, diba? Sino Nag-twice kinain ako mo? sa ano. Twice nga ako. Ayan si Twice Chewy. pa daw. Uy! Oo. Kumain ako sa 7-Eleven, namila ako ng twice na yan. Ano yan, sticker? Or photo Ah, card lang? Photocard yan. Mhm. Si Twice, ang pangalan niya, Chewy, ang basa. Pero kasi Chuyu yung spelling ng name niya. Uyu. Twice member. Hindi ko siya kilala. Korean ba yan? Pero Taiwanese. Taiwanese. Okay. hindi ko siya kilala, pero I think yan yung nag-guest kay Yan yung nag-guest kay Kelly Clarkson. Tapos Siya yung nagsalita. yung pre-nace si Kelly Clarkson kasi she wanted to get the pronunciation ng pangalan niya Yes, correctly. that's the Yeah. person. Yun. Yun. Chewy! Yan. Chewy, So JR went on a Taiwan trip Taiwan trip. for Tapos like how long? How long ka doon? 5 days. Friday, Ooh, Sunday 5 to days. Thursday. Puro lakad. Diyos ko. Tsaka kasi kaya ganito yung tsura ko. Na-depress ako bigla nung nakita ko yung Pilipinas. Sabi ko, kahit saan ako pumunta doon, may bus, may train. Kung gusto ko mag-bus, gusto ko mag-train, gusto ko maglakad, magagawa ko lahat. Oo. Tapos dito sa Pilipinas, biglang wala ko ibang choice. Ito lang. Kaya yan. Yeah. Medyo Ay, naku. mahal lang nga sa Makikita sa mo Taiwan. talaga yung stark difference kapag nasa ibang bansa see. kayo, no? Kakasabi And- lang natin, hindi Dun tayo we will babalik end on eh. a high note. Oo, bumabalik talaga tayo sa So, net. magsasabi na lang ako, kung gusto nyo mag-Taiwan, this month is a Akala ko good- sabi ni Jerry, kung gusto good niyo time to magtayuan, Mag-Taiwan na kayo. Ito yung mga time na kasi may malamig yung ibang area. So, okay siya. yes, Tsaka- I must say, Tsaka side habang street food, madami. I mean, So, kasi okay. katulad dito, flights are being on hold, being canceled Ah. every day. So you have to wait until maging okay yung airspace. So kung nasa Pinas kayo or anywhere in the world, if you want to travel and explore, go ahead. Kasi hindi And na can I natin add- alam. can I add Hindi nga natin pala, alam kung anong mangyayari pa. Kung magbubook nga pala kayo, mag-book Mm. na kayo bago mag-April 1. Kasi they're Okay. planning to give April 1 out- ba? Hindi April 15. alam ko Okay. April 1 yung Planning start ano, ng fuel what? surcharge na minimum ng 6,000 pesos. Magtataas Perfect. ng 6,000 pag fares, international. Airfares. Yeah, yung O domestic international. yan? International. International. Okay. Oo. Ingat lang doon. Kasi baka bigla magulat kayo. Ay, ang mahal bigla. Yan. Oo. Yeah. So book Ikaw, Drew. in early, book in advance. Book in Yes. advance. Yes. Yes. Meron pa kayong ilang araw. Anyway, Drew. Yes. Ikaw Yes, naman, I will Drew. force- I will force everything to end in a high note. Yes, you have to. Oo. The pressure is on Oo you. nga. Yes. So since yung last time nag-usap, umiikot lang talaga ang mundo ko sa work. As a freelancer, ang primary goal ko palagi is to secure clients, and kung sino man yung ma-secure ko na clients, I'm able to deliver kung ano man yung dapat kong i-deliver for them. And so far so good. I'm very happy to say nakabook ako ng isang
medyo malaking client. Yan. Hindi lang medyo. Malaki sila actually. Malaki sila. Pero True. hindi naman kalakihan. Ganyan. Thank Char. you. Congratulations. Ganyan. May ano si JR, ganyan. Heart yun, di ba? Yes. Dito yun. Ganun. Ayun. Pinapahulsam ko na nga. Yeah. Talagang ginano. Napahusam nga natin. Hindi, ending on a high note. Okay. Diba? So yun, it's not a big project mismo, pero I feel like this is the start of something big. Yun. Tapos, I also got an invite. Although, ano naman na to? Na, kumbaga, nag-firm up and na-finalize na. Next month, I was invited for a speaking engagement sa isang medyo impactful na conference. Wow. Which will happen in Bohol. TED So, Talks level ba ito? forward to that. This is Drew and thank you for coming to my TED Talk. Thank you for coming to my Ganon. TED Talk. So, parang ganun siya. Yes. Oo, yeah. So yun. So, things are looking up and I'm very happy with kasi parang ito kasi talaga yung gusto ko and hopefully magtuloy-tuloy na siya for me. Yun. Wow! Thank you. Saan makapag-Firefly Happy for you, Drew. event sa Bohol. And congratulations. Yes, you get to see fireflies in front of you. Ay, oo nga. May ganun sa Bohol. Okay. And fly with the fire. Okay. Yes. Parang si Drew, okay. Hindi pa lang maganda kaya. To be honest, hindi pa ako nakakita ng sobrang daming fireflies. Ayun, ang pinakamarami ko nakita, siguro mga 50 sila. Ganon. Mas marami. The first time makakita ko ng mga 3 pieces na firefly dito sa bahay. Pero that was years ago. Nasabi ko. Hindi, magandang hangin nyo. Hangin. Yun nga. Nakita ko parang first time in my life, di ba? Even if bio ang major ko nung college, first time kong makakita ng actual live firefly. Dito sa bahay. Tapos gandang-ganda ako. Tapos when we went to Cebu, I think sa Camotes yun eh. I think na doon ko nakita yung mga 50 to 100 na firefly. Gandang-ganda na ako. Tapos yung sinasabi niyo na firefly na yon sa Bohol. Hopefully makita na ako ng thousands of firefly. Hindi naman thousands. Pero more than 50 siguro yun. More than 50. Okay. But still, it's something to look forward. Hindi ba may kanta yan? You would not believe your eyes. I'll sit here. 10 million nga ata yun, di ba? 10 million fireflies. Yes. Grabe sa dami, 10 million. Pero actually isa sa bucket list ko yan, makakita rin nung ganyan. Hindi ka pa nakakita ng firefly? Yung ganyan, yung sobrang rami, hindi pa. Pero yung talagang dadayuhin na may Actually, nung nagpalawan kami, may inalok pero hindi kami nakapunta. Kasi gabi, di ba? Dapat gabing-gabi kayong punta. Siyempre, as a tito, mama ko, matanda na. Mga tinamad na lumabas maggabi. Sayang. Kaya nga. Sayang. Anyway, may time pa naman. Yeah. So, okay. Yun yung update ni Drew. Update namin. Maraming salamat sa update. Thank you guys for listening sa mga ramblings na naman namin. Sa mga ramblings ng mga 40s na pinilit namin titos. na maging positive. Yes. Please like and subscribe sa lahat ng social media pages ng Peacepot. Yes. On Facebook. Yeah, go ahead, Paul. Instagram and Twitter. And yung sa inyo syempre na mga personal accounts. My personal please like and subscribe. Hindi mo pa sinasagot yung tanong ni Sid about Sizzling Banana. Na Magbigay ka na ng statement ngayon. About bakit Sizzling Banana? Hi Sid. Batiin niyo si Sid. Hello Sid. Hi Sid. Hindi ko actually maalala kung bakit. Sobrang tagal mo. Baka 90s. Sobrang tagal na. Hindi naman. Kasi nung 90s, ang handle ko was Drew Within the Sky. Drew Within the Sky. At Hotmail, I think. Hotmail, bagong-bago. Parang ganun. Parang yun eh. Tapos nung yung Sizzling Banana happened siguro mga mid-2000s. Na hindi ko maalala kung saan ko naisip yung Sizzling Banana na yun. Tapos I made an effort na mas-secure yung Gmail, Twitter, Gmail, Yahoo ng Sizzling Banana. Di ba dahil sa Family Guy, yung peanut butter jelly tapos may sumasayaw na saging.
nagkaroon ng meme na gano'n eh. Hindi naman yun. No, hindi yun Okay, yun. sige. Pero ang naalala kong dati kong banner sa Twitter was yung saging siya, Saging. tapos binuka niya yung balat niya, tapos nakausli ng ganun yung ilalim niya. May Basta nakausli. Okay. May nakausli. Oh, ayan. Oo. Sid, alam mo na Anyway, yung history Sid. ng pangalan Ayan na. ng Yung Twitter saging ni Drew name yung or pinag-uusapan code natin. name ni Drew. Oo. O kasi sabi ko, Sige. hindi mo naman ginamit yan as a rusher name, di ba? Yung Drew lang Sizzling yung Banana, no? madalas na Yeah. naririnig ko sa mga entries mo before. Yes. Yeah. So Anyway, ayun, Sizzling Banana yun. and JR Targrod. is Targrod. Targrod. So thank you guys and thank you to all listeners. Let's be safe always. Let's try to be, Ingat po kayong lahat. to be sane. Yes. Amidst all the uncertainties all and craziness of the everything, world. all the everything, Sana po ay everything that's maging happening. pasensyoso po tayo sa lahat ng nangyayari dahil Yes. may init pa ang ulo ng mga tao sa lahat ng Mhm. bagay. Yun. Yeah. So, bye guys! We wish you Paalam. all safety and good luck. Good And night. waves. Bye guys. See you next episode. Bye.